Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamahan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayay mga makasalanay ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sagisag ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ako manganganib kahit dumating ang taginit. Sapagkat namamalaging luntian ng mga dahon nito, kahit di umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siya mag-iingat, ngunit kailanman ang mamasama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kaniyang pusong matapat, salitang nabubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aning ganap. Kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon ay nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpakasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng hirap. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman,
Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ho ay may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin niyo nga ho siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi nila, death is our greatest equalizer. Lahat tayo dito hahantong sa kamatayan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, lahat tayo haharap sa kamatayan. At makikita natin na sa kamatayan, walang mayaman, walang mahirap. Mayaman ka mang mamamatay, pero magiging abo ka din. Mahirap ka mang mamamatay, pero magiging abo ka rin. Ibig sabihin, kahit anong yaman na meron tayo, pagdating sa hukay, hindi natin madadala. Tama ho ba? Kahit ang salapi, kahit ang magagarang kasuotan, kahit ang napakaraming sasakyan, kahit ang mga bagong cellphone ninyo, di natin madadala sa hukay. Pero ano ang tinuturo sa atin ng mga pagbasa natin ngayon? Kung nasaan ang puso natin, naroroon din ang ating yaman. Ibig sabihin, ipinapakita nito sa atin sino at ano-ano ba ang mga bagay na mga pinahahalagahan natin. Ano-ano ba ang mga bagay na pinagkakaingatan natin? Ano-ano ba ang mga bagay na ayaw nating mawala sa buhay natin? Sa Ebanghelyo narinig natin ang karanasan ng taong mayaman at ni Lazaro. Sabi doon, nang mamatay ang taong mayaman, natanaw niya sa kalayuan si Abraham kasama si Lazaro. Sabi nung taong mayaman, Amang Abraham, kung maaari ho, pwede niyo bang ipagsabi kay Lazaro na ilagay ang kanyang daliri sa tubig para malamigan lamang, para mapagaan lamang ang nararamdaman ko? Bakit nasaan ba ang taong mayaman? Nandun sa Hades. Alam niyo doon sa Hades, sa mitolohiya ng mga Griego, lugar yun na animoy anino ang lahat. Lugar kung saan malungkot. Lugar kung saan hindi ka kilala. Lugar kung saan anino ang lahat. Mainit, malamig, hindi mo maintindihan. Kaya itong mayaman na lalaki, nagmamakaawa kay Abraham,
kung maaari, idampilang ang hintuturo, ang daliri ni Lazaro para pagaanin ang kanyang nararamdaman. Anong sabi ni Abraham sa kanya? Si Lazaro habang buhay nakaranas ng paghihirap. Samantalang ikaw, nagpakasasa sa lupang ibabaw. Ano ba ang kasalanan ng mayaman? Kasalanan ba ang maging mayaman? Hindi. Pero ano ang kasalanan ng mayaman? Nang naging maramot siya sa kanyang kapwa. Mantakin mo yan, araw-araw na ginawa ng Panginoon, si Lazaro, nasa labas lang ng bahay niya. Nanlilimos, naghihintay, yung mga lumalaglag na mumog sa hapagkainan nila, yun lang ang kanyang kinakain. Pero ang mayamang ito, araw-araw na ginawa ng Diyos, dinadaanan lang si Lazaro. Siguro naawa siya, kawawa naman. Pero hindi sapat ang awa. Hindi sapat ang habag. Hindi sapat ang naisip mo lang ang kalagayan ng taong nangangailangan. Bagkus kaalinsabay dapat ng awa at habag ang pagsusumikap na magkawang gawa. Kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, hindi sapat ang pananalangin at pag-aayuno. Dapat na isa sa konkreto ang pananalangin at pag-aayuno sa pagkakawang gawa. At yan ang naging kasalanan ng mayaman sa Ebanghelyo. Hindi niya na sa ikongkreto ang kanyang awa. Araw-araw dinadaanan si Lazaro, pero ni minsan, hindi niya iniabot ang kanyang kamay para kalingain at pagmalasakitan si Lazaro. Pero ang totoo niyan, hindi lang din naman patungkol sa yaman. Minsan, patungkol din sa atensyon sa kapwa. Minsan, yung mga Lazarong itinuturing natin, kasama na natin sa bahay. Dinadaan-daanan lang natin, ipinagsasawalang bahala lang natin, minsan magulang na natin. Niisip natin, mas marami pa tayong kailangang gawin. Kaya iniitsipwera ang magulang. Matanda ka na, bahala ka na sa buhay mo, malaki ka na. O minsan naman, ang Lazaro na tinutukoy natin, yung anak natin, yung asawa natin, naghihintay lang makamusta. Naghihintay lang mapakinggan. Dahil kung minsan, sarili lang ang pinapakinggan. Sariling interes lang ang iniisip. Sariling kapakanan lang. At hindi natin namamalayan na iitsipwera na pala yung mga taong mas kailangan nating pakinggan at pagmalasakitan. Kaya minsan, hindi na natin kailangan lumayo dahil minsan, yung mga Lazarong itinuturing natin, kasama natin sa bahay, kapamilya natin, itinuturing nating kadugo. Kaya nga, ngayong panahon ng Kwaresma, yan ang magandang usisain at tanungin sa sarili, sino at ano-ano ba talaga ang mga totoong pinahahalagahan ko? Sarili ko lamang ba? Kayamanan ko lamang ba? Ari-arian ko lamang ba? O ang Diyos na naroroon sa kapwa ko? Dahil minsan, hindi natin inaasahan, si Kristo pala ang naroroon sa kapwa natin, hindi lang natin pinapansin.
Kaya sa misang ito, yan ang grasyang hihilingin natin. Pag makaawa tayo sa poong Jesus Nazareno, humingi tayo ng grasya na makita natin sa kapwa natin si Kristo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalaala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway padama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pagunawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa kaligayahan at kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob at tulungan kaming tumamay sa mga kapuspalad. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po namin handog, buong puso't pag-iisip. Inayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay, upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
bawat kong hininga, hakbang ng aking paa, saan man mapadpad, poon na riyan katuwina. Sa bawat kong salita, laman ng puso't diwa, isip ko't kalooban, batid mo Diyos kailanman. Tumakbo't lumayo man, ikaw ay talikdan. Kamay ko iyong tangan, walang ibang tahanan. Ikaw poon aking sandigan, tanging kinakapitan, sa'yo'y tumatahan ang puso kong kapot sugatan. Sa bawat kong bigati, takot, hapis at hikbi, pag-ibig mo'y pinapawi, lungkot ng pagkasawi. Sa bawat kong hangarin, pusong nananalangin, ang lahat yung diringgin, o amang mahabagin. Lumakbot, lumayungan, ikaw ay talikdan. Kamay ko iyong tangan, walang ibang tahanan. Ikaw poon aking sandigan, tanging kinakapitan, sa'yo'y tumatahan ang puso kong mapot sugatan. Tumakbo't lumayungan, ikaw ay talikdan. Kamay ko iyong tangan, walang ibang tahanan. Ikaw poon aking sandigan, tanging kinakapitan, sa'yo'y tumatahan ang puso kong kapot sugatan. Sa'yo'y walang alinlangan, tanging ikaw aking tahanan. Mga palaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuwalhati ka namin.